Hindi importante kung mayaman ka o mahirap, basta ginagampanan mo ang pagiging isang tao. At respeto sa sarili at sa kapwa. Once na ikaw walang respeto sa sarili, wala ka rin respeto sa kapwa. At ang respeto ay binibigay sa maliit, sa matanda, sa bata, may sira ang ulo o wala. Diba? Diba? Am I right? Nakaka-inspire ka. At saka, pagiging isang Pilipino, hindi mo masasabing isang Pilipino ka na kailangan lang languages and then culture ang kaya mong gawin. Everything, pati pagmamahal sa bayan, sa kapwa, at sa sarili. At sana ang pagiging Pilipino ay dalhin dito sa puso, hindi lang sa isip. At kahit saan ka pumunta, maging proud ka na isang Pilipino ka. At sa totoo lang, ang mga Pilipino ay talented. Hindi lahat ng ibang bansa ay kayang gawin ng mga kayang gawin nila yung ginagawa ng Pilipino. Kasi ang Pilipino, they are good in English, every language they can speak. But marami ding foreigner na hindi makapagsalita ng fluent English. Even though there are foreigners, but they don't know how to speak. Hindi katulad ng mga Pilipino, flexible. Lahat kayang gawin. And they are very talented. Lahat ng bagay kaya nilang gawin. Tsaka mas maraming sikat na Pilipino. First na sa pagiging boxer, sa bowler, si Nepomuceno, and then lahat ng mga sikat na is puro Pilipino. And then mga singers and mga talented katulad ni Pempenko, diba? Am I right? Okay. Tapos, kaya hindi dapat minimenos sa pagiging isang Pilipino. At maraming bayani na namatay para nabuhay sa ating bansa. Pero, sa totoo lang, kahit ako isang Pilipino, hindi ko masasabi pa rin na natutuwa akong pagiging isang Pilipino dahil mahirap pa rin ang bansa natin. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga nakakatulong kundi kanya-kanyang hawak lang ng tenga na they're always using this place, itong Pilipinas, para minsan nagagamit ang mga taong bilang isang Pilipino para gamitin sa sarili nilang kapakanan, lalo na yung mga taong tumatayo at namamahala dito sa ating bansa. Yan lang ang kabulukan sa Pilipinas. Pero mawawala yan kung ang mga tao na nagmamalasakit, lalo na yung mga henerasyon ng mga bata pa, kung darating ang panahon na bibigyan nila ng halaga at pagmamahal at mamahalin nila ng totoo itong Pilipinas. Sa palagay ko, makakabangon ito kung magkakaisa lahat. Pero sa ngayon, walang magiging mabuting pag hindi nagkaisa. Maraming mamamalimos, maraming mamumulot ng basura. Kung maayos ang pamamalakad lang sana ng mga namumuno rito sa Pilipinas, lahat ng tao walang mamamalimos at makikita mo sa kalye na kumakain ng basura. Kaya sana naman kung naririnig na mga kinauukulan at mga taong nakaupo sa bansang ito, wag naman sila magtengang kawali. I-open nila ang kanilang puso at isipan sa mga maawa sila sa mga ilalabas pang mga bata na susunod sa mga henerasyon, na susunod sa mga kanilang mga tapak. At sana itong sinabi ko ay makabuti at magkaroon ng simpleng aral sa mga estudyante na kailangan maging hindi lang sila basta maging matalino, kundi maging open-minded sila at hindi lang basta sasabihin mo na porke ikaw ay isang makabayan, isa ka ng Pilipino. Saan ka nag-aaral ulit? Kasi, bakit ka nagkita ng klase? Para may pamiligan. Asan yung magulang? Trabaho. Saan yung magulang nyo? Nangangalakal ng? Saan kayo nakatira? Saan bundok? Kapatid mo ba siya? Sige, salamat.
Kuya, ba't kayo nangangalakal ng basura? Basura yan, basura. Hindi kasi te, pambili namin ng bigas te. Asan yung mga magulang nyo? Wala te, nangangailangan ng puso. Sa bahay te. Nag-aaral kayo? Hindi. Bakit kayo lang nagtatrabaho? Ito ang isa sa mga negatibong gawain ng ating mga kasalukuyang kabataan. Sila'y naglalaro ng basketball imbis na mag-aral. Oo. Mga kabatang walang magawa. Bilang isang leader, napakahirap po kasi may mga iba po kaming kamembro na hindi po sila masyado nagpapatisipate at saka kapag meron po kami interview, hindi po sila dumagan. So mahirap po kasi minsan po hindi po kami kompleto magkakagrupo, minsan ho kompleto, ganun po, hindi po siya totally na kompleto kami araw-araw. Tapos tuwing weekends po, interviewing kami sa iba't ibang area po, sa Palengke, Marikit. Yung 2 area lang po yung mga pinagtaan po namin. Pero marami naman po kami nakuhang informasyon ukol dun sa nasyonalismo nga, diba? Tungkol naman po sa documentary namin ginawa, proyekto. Mahirap din po siya gawin kasi nga po may editing pa po, tapos kung ano pa pong concept yung gagawin nyo. Tsaka, mahirap po yung kung sino pong i-assign nyo mag-edit. Kasi siyempre, hindi maiwasan na may iba pong estudyante na busy, kaya hindi po nila maano po yung pag-editing. So, napakahirap po. Tapos, tungkol naman po dun sa pakiramdam ko or yung mga na-realize ko nung ginagawa namin yung documentary na yun. Parang, nagising ako sa katotohanan na ang nationalismo talaga, magagamit natin ito para umunlad ang ating buhay at mapigilan na natin yung paghihirap dito sa ating bansa. At yung nasyonalismo yan yung dapat natin panghawakan tayo mga Pilipino para mas mapantayan natin yung ibang bansa na kumakalaban sa atin at para mapigilan natin ang kahirapan dito sa ating bansa. Salamat! So, bilang isang membro, siyempre minsan nahihirapan din ako na i-balance yung time para sa English at AP. Pero nakakayanan naman. So, yun. Para naman dun sa documentary namin, na-realize ko na maswerte pala kami kasi nakakapag-aral kami ng maayos. Saka nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. So, katulad nga nung sinabi ng leader namin, minsan kaka-conflict dun sa mga pag-aayos sa video kasi hindi pa namin nahirapan kami dun sa pag-e-edit kasi hindi namin alam kung sino ba yung pwedeng mag-edit. So, yun. Pero, kaya-kayanan yan. Ito pong project namin sa AP, magandang experience po siya para sa akin kasi mas natututunan kong makipag-usap sa ibang tao at malaman yung mga gusto nila or ayaw nila sa mga problema ng bansa. Yun lang. Bilang isang miyembro, nahihirapan rin po ako. Kahit sabihin nila na nililate ako, mahirap pa rin po kasi po mahirap pong ipagsabay ang project namin. Lalo na leader rin po ako sa drama. Sa documentary naman po, about doon, mahirap siya pero masaya po. Mahirap kasi nahihiya po kaming mag-interview, tsaka mahirap rin po maghanap ng matino na i-interviewin. Siguro po isa lang pong na-interview namin na ganun. Tapos, masaya po kasi nagkaroon rin naman po kami ng bonding time. Yun lang po.